Magandang araw po, Sir Gimbal. First time ko pong mag-send ng aking experience sa channel nyo. Dahil na rin sa pag-iingat namin ng aking pamilya sa maaring makarinig ng istoryang ito. Kaya naman tawagin nyo na lang po akong Jem. 30 taong gulang. Lumaki po ako sa probinsya ng Antique, Rizal. Ulila na po kasi ako sa aking mga magulang dahil sa mga bagay na hindi inaasahan na lingid po sa aking kaalaman dahil nga musmus pa lamang. Maaga silang kinuha sa akin kaya naman napilitan po akong tumuloy sa aking lolo at lola na kapwa albularyo. Sila ang tumayong mga magulang ko at nagparandam sa akin ng pagmamahal ng isang magulang. Kilala po sila sa aming baryo bilang manggagamot at walang araw na walang pumupunta sa amin para magpagamot ng iba't ibang sakit. Siguro dahil malayo ang ospital sa aming lugar. Kaya naman sila lolo at lola na ang naging takbuhan nila. Kaya naman po di na po bago sa akin ang mga nakakatakot na mga bagay tungkol sa mundo ng mga masasamang nilalang. Kung di po kasi engkanto at sanib ay mga aswang po ang madalas kong marinig sa kanila sa tuwing may ginagamot sila. At may mga gabi pa nga po na may kumakatok sa amin para humingi ng tulong. Minsan naiiwan kami ni Lola sa bahay pero wala naman siyang naikukwento sa akin kahit na magtanong pa ako. Lagi lamang niya binabago ang aming usapan. Dahil nga sa murang edad ay di ko pa alam ang nangyayari. Dahil nga wala namang nagsasabi sa akin. Ang alam ko lang ay madalas dala ni Lolo yung kaniyang maliit na bag na may lamang mga bagay na di ko maunawaan kung para saan. Dala nga po ng kuryosidad ay minsan kong pinaglaruan ang kaniyang gamit ng magkayayaan kaming maglaro ng magkunwari ko na rin ang isang manggagamot. Meron kasi itong mga laman na bote na may mga dahon sa loob na iba't iba ang kulay. Minsan ko nga po itong pinakailaman at dinala sa aming pinaglalaruan. Kaya naman nakatikim ako ng kakaibang palo mula sa aking lolo at lola. Pero ipinaliwanag naman po nila sa akin na kung bakit ako napalo. Ayon kasi sa kanila mahalaga po ang bawat isa sa mga yon. Dahil may kanya-kanya itong gamit. Mula noon ay di ko na tinangkapang pakailaman ng mga yon dahil ayaw ko nang mapalo at mapalhod sa bilao ng munggo. Dahil nga po madalas may magpagamot sa amin ay di ko maiwasang makiusyoso sa kanilang ginagawa. Dahil ako po minsan yung napapag-utusan nila na kumuha ng kanilang mga kailangan sa panggagamot. Pag di na sila makakilos sa dami ng tao na nagnanais na gumaling. Tanda ko noon, Biyernes ng umaga at halos mapuno ang aming tarangkahan sa dami ng tao. Merong sinasaniba ng ibang elemento. May nanuno, may masakit ang ngipin at kung ano-ano pa. Sa hindi nga po inaasahan ay may bigla pong kung anong bagay ang tumama sa akin para mabaling ang aking tingin sa isang babae na kasama ng kaniyang mga magulang. Nasa kaedaran ko lamang siya noon at sigurado ako na 15 anyos din siya tulad ko. Napakaganda niya para sa akin. Siguro dahil na rin sa wala pa akong nakikitang bata na katulad ko na pupunta sa aming bahay. Meron siyang kulot na buhok at medyo maputi ang kaniyang balat. Di nga maalis ang tingin ko sa kanya kaya minsan ay nagkakamali ako sa mga bagay na ipinakukuha sa akin ni Lolo. Parang halos linggo-linggo sila bumabalik para magpagamot ang ama nito kaya naman lalo akong nahulog sa kanya. Pero kahit may lihim akong pagtingin ay di ko yun sinabi sa kanya dahil nga mga bata pa kami. Nahulog talaga ako sa angking ganda ng babae pero di ko nga magawa siyang lapitan dahil sa daming utos ni Lolo. Hanggang sa di na sila bumulik kaya naman laking pangungulila ko dahil nga di ko na siya makikita. Parang 5 taon po ang lumipas at nakatungtong na ako sa kolehiyo. Pero dahil nga po walang kasama yung aking lola at lolo ay napagpasyahan ko pong wag na munang mag-aral para masamahan sila sa bahay. Ako lang po kasi ang mag-iintindi sa kanila dahil nga medyo may edad na rin.
Pero kahit may edad na nga po ay talagang kilala pa rin sila na magaling manggamot. Ako yung nagsilbi nilang kanang kamay at nagtatrabaho na rin sa bukid. Dahil di naman po sapat yung mga donasyon na mga ginagamot namin. Tandang-tanda ko po noong dapit hapon nung may tumigil sa aming tricycle. May bumaba dito na pamilyar na muka kaya naman agad ko pong tinawag yung lolo ko. May pasyente kasing dumating at parang malubha na. Sobrang payat at kailangan pa nang magbubuhat para ipasok siya sa loob ng bahay. Parang bumagal ang oras noong makita ko muli ang matagal ko nang hinahanap. Nakakainis nga dahil hindi ako makatitig sa kanya ng matagal. Sa dami ng utos ni lolo. Malubha kasi ang tama ng ama ng babae. Kaya naman kailangan itong magamot agad. Nabigla nga ako dahil sa laki ng pinayat nito na kulang na lamang ay lagyan ng atol dahil nga mukha na itong bangkay. Nakakaawa ang kalagayan ng tatay niya. Butot balat ito at parang hirap na sa buhay. Buhat-buhat nila itong hiniga kaya naman tumulong na rin ako para mapansin naman ako ng aking hinahangaan. Pero dahil nga sa kritikal ang buhay ng kaniyang ama ay parang di niya ako napapansin. Agad-agad naman pong ginamot ni lolo ang kaniyang ama. Nagtataka nga ako kung bakit di nila sa ospital dinala. Pero ayon nga sa lola ko ay gawa raw ng mga masamang elemento ang nangyari sa lalaki. Kaya kahit dalhin sa ospital ay di yun maagapan at baka nga lalo pang mauwi sa kamatayan. Doon muna namin sila pinatulog sa aming bahay. Total malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin at higit na kailangan nila ng mahaba-habang gamutan. Dahil nga malala ang kondisyon ng lalaki. Sabi nung nanay ay kulam daw yata ang naging dahilan kung bakit nagkagano ng asawa niya. Pero di sang-ayon si lolo. Dahil may kakaiba daw sa katawan ng mister nito. Pinayuhan naman ni lola na dumito muna sila sa aming bahay. Dahil nga medyo madilim na rin at kailangan mahanap ni lolo ang dahilan ng pagpayat nito ng ganon-ganon na lamang. Dahil po dun ay nagkaroon ako ng pagkakataon para makausap ang babaeng matagal ko nang gustong makilala. Siya pala si May. At nasa kolehiyo na din siya. Ayon sa kanya ay mahilig daw ang ama niya na pumunta sa mga liblib na lugar. Dahil mangangaso daw ito. Ang problema daw ay umuwi itong punong-puno ng sugat at galos. Ayon daw sa kaniyang ama ay may kung anong nilalang daw ang umatake dito. Hanggang sa di na daw makausap ang kaniyang ama ng matino. Umabot pa nga daw sa punto na nagsisisigaw ito na parang kung may anong humahabol sa kanya. Dinala daw din nila ito sa ospital. Pero di rin daw alam ng mga doktor ang sakit nito. Kaya naman kung ano-anong gamot ang binigay pero di daw naman gumana. Kaya napagpasyahan nilang mag-ina na dito na lang sa amin dalhin ang ama niya. Maya-maya nga po habang lumalalim ang aming usapan ay tinawagan na kami ni lola para maghapunan. Pinagkatay namin sila ng manok na native. Nahihiya pa nga si May kumain pero di na rin siya tumanggi nang dulutan ko siya ng pagkain. Masaya kami naghapunan noong gabi ngayon. At minsan-minsan ko nga na nakikita si May na sumusulyap sa akin. Naging kakaiba yung gabi ko ng mga gabi ngayon. Di ako makatulog dahil parang gusto kong makita lagi ang mukha ni May. Lalo kasi siyang gumaganda kahit parang lantang gulay siya kababantay sa ama. Madalas akong lumabas ng kwarto para alamin ang kalagayan nila at sa tuwing lalabas ako ay naaawa ako kay May. Dahil di siya makatulog. Ayaw niya kasi matulog dahil baka mapano na naman ang kanyang ama. Ayaw naman niya iwan ang ina na mag-isa dahil baka daw magkasakit. Kaya naman nakapagdesisyon ako na magbantay na rin ako at medyo napasarap ang kwentuhan namin noong gabi ngayon. Pero bigla pong natigil yung usapan namin nang may biglang nagtahulang aso. Kasunod na rin ang pagtakbo ng mga tao na nakatira malapit sa aming bahay. Bigla tuloy akong napadungaw sa bintana para alamin ang nangyayari. Dahil gabing-gabi na. Siguro nasa 8:00 mahigit na yun ng gabi.
May nagsisisigaw ng tulong sa labas kaya agad bumangon ang lolo para malaman ang nangyayari. Kasabay ng takbuhan ay may isang malakas na sigaw kaming narinig. Palakas na rin ang palakas ang tahulan ng mga aso kasabay ng alulong ng mga ito. Agad nga po akong lumabas ng bahay at laking gulat ko nga nang may matanaw akong nilalang sa kadiliman ng gabi ngayon. Agad akong lumapit sa may bakod namin at dun ko mas lalong nakita ang itsura ng aswang. Mukha silang aso pero may anyong tao rin. Kulay abo ang balat at may balahibong itim. Mabilis silang tumakbo. Nakita ko nga na hinahabol nila ang lasinggero naming kabaryo. Sumambulat sa aking mga mata ang katawan nito na parang nagpatigil sa aking oras. May malaking sugat sa leeg at parang sinipsip ng kanyang dugo. Dilat ang mga mata nito pero kitang-kita ko na wala na itong buhay. Napasigaw tuloy ako sa takot dahil nga di ako makaibo mula sa aking kinakatayuan. Kahit nga may edad na si lolo ay agad siyang lumabas upang alamin ang dahilan ng aking sigaw. Maging siya ay nabigla sa kaniyang natanaw. Kaya naman agad na niyang kinuha ang kaniyang bag upang sakluluhan ng mga tao sa labas. Nakita ko naman si Lola na papalapit at agad akong inakay papasok ng bahay. Maya-maya nga po ay dumating yung ilan naming mga kabaryo na may dalang itak at mga lampara na parang may hinahabol. Takot na takot naman si May at ang kaniyang ina dahil sa nasaksihan. Kaya naman agad namin silang pinapasok ni Lola sa loob, kung saan nakahiga ang kaniyang ama. Sabi sa akin ni Lola ay wag na wag akong lalabas kahit anong mangyari. Dahil dumating na naman daw ang mga kaaway. Dahil nga sa takot ay di ako makaimik dahil unang beses kong makakita ng bangkay ng tao at sa harapan ko pa mismo ito nakita. Wala pa rin akong ideya sa nangyayari dahil kahit lumakay ako sa piling nila ay di ganong kalawak ang aking kaalaman tungkol sa totoo nilang kaaway. Kaya nga napasilip na lamang ako sa bintana habang alalang-alala naman si May at yung nanay niya. Lahat kami ay nakasilip sa siwang ng bintana. Pero mas lalo kaming nagulat dahil yung tatay niyang paralisado at butot balat ay biglang bumangon. Halos lahat kaming nasa loob maging ang lola ko ay nagulat dahil nga sa biglaang pagbangon nito. Parang may kung anong anino ang bumubuhat dito para makakilos ng ganun lamang. Di ko nga alam kung matutuwa ba si May o matatakot nga dahil parang diretso lang ang tingin ng kaniyang ama at parang hindi sila kilala. Malalim ang mga mata nito at lagpasan kong tumingin. Lalapitan na sana nila May at yung nanay niya yung kanilang ama pero agad humarang si Lola. Agad naman kami hinila ni Lola papalayo. Maging ang nanay ni May ay hinila niya din. Dahil may nararamdaman daw siyang kakaiba sa tura ng ama. Imposible raw na makaupo ito ng tuwid at walang tumutulong dahil nga paralisado na halos ang katawan nito. May kinuha si Lola na maliit na bote at doon namin natuklasan ang kakaibang bagay. Kumukulo yung tubig sa botilya at nakatutok naman ang maliit na bato sa loob nito sa lalaki. Sandali pa nga at biglang tumayo yung lalaki parang may kung anong bagay ang nagtutulak sa kaniya para tumalon sa bintana. Nasira tuloy ang aming bintana pero parang natumba ito ng pansamantala dahil sa bawang na nakasabit sa labas ng bintana. Parang sinaniban siya ng masamang elemento matapos itong bumangon na parang bali ang mga buto. Gusto pa sanang habulin ni May ang ama palabas pero napatakip siya ng bibig nang makita ang ama na nakadamba sa isang babae na tumatakbo sa kalsada. Di kami makapaniwala na parang lumakas ang lalaki matapos kagatin ang leeg ng walang kalaban-laban na babae. Nangisay lamang ang biktima at agad pang tumalon ang ama ni May para puntirihin ng isang minor de edad na lalaki. Parang naging aswang ang tatay ni May. Kaya naman halos balutin kami ng takot dahil baka bumalik ito sa bahay. Di naman kaya ng lola na pumatay ng aswang, lalo na at mahina na siya. Yun ang alam ko. Pero sa kaniyang kinikilos ay parang may gusto siyang gawin.
sinarhan na lamang namin ang maaring daanan ng aswang at naghanda ng mga panakot dito. Nagsaboy si Lola ng asin sa labas ng bahay at nagsabit na rin ang bawang sa pinto at bintana. Alam ko naman kung para saan iyon, kaya naman tumulong na rin ako para mabilis naming maprotektahan ang bawat isa. Halos manginig naman sa takot si May dahil sa kanyang nasaksihan. Ayon sa aking lola ay maaring pinakain daw ng mga aswang ang tatay ni May ng pagkaing nakakapagpabago ng ugali at itsura upang dumami ang lahi ng mga aswang. Ginagawa daw talaga ito ng mga aswang sa mga dayuhang ayaw mamatay. Kaya madalas papapiliin ito ng mga aswang. Sobrang awang-awa naman si May dahil sigurado daw siya na mas pinili ng kaniyang ama ang maging aswang, makasama lang sila. Pero halip na maging kasama sila ay naging halimaw ito na talagang nakakatakot. Napahugulol naman ang kanyang ina dahil sa narinig. Pero huli na daw ang lahat ayon kay Lola dahil mananatili na itong aswang. At ang tangi na lamang na paraan ay paslangin ito dahil kung hindi ay marami pa itong mabibiktima. Ayon pa kay Lola ay matagal na daw patay ang ama ni May dahil ibang tao na ang kasama nila dahil nga nagbagong anyo na ito at kumakain na rin ng tao. Noong mga araw na yun, Sir Kimbal, ay awang-awa ko kay May dahil ramdam ko po ang mawala ng mga magulang. Kaya naman hinayaan ko muna silang mag-ina ang mag-usap habang nagkakagulo sa labas ng bahay. Gusto ko pa sanang magtanong kay Lola tungkol sa pangyayari sa tatay ni May. Pero bigla na lang kaming binulabog ng malakas na ingay galing sa bubong. Kitang-kita ko kay Lola ang galit dahil agad niyang kinuha ang buntot ng pagi sa loob ng kanilang kwarto. Gusto ko sanang tumulong kaso wala akong alam, bukod sa pagdadala ng mga gagamitin nila sa panggagamot. Kaya naman hirap ako dahil nga di nila pangarap na maging albularyo din ako balang araw. Kaya naman nung oras na yun ay nais ni Lola na labanan ng aswang sa labas ng bahay. Gusto ko sana siya samahan pero tutol siya dahil nga hindi ko alam kung paano pumatay ng aswang. Kita ko kung paano lumaban si Lola. Akala ko nga magaling siyang manggagamot, yun pala magaling din siyang makipaglaban. Kaya naman hangang-hanga ako sa kanya. Kung paano niya hatawin ng buntot ng pagi ang aswang ay talaga namang nakakapanindig balahibo. Dahil sa di mo akalain na nasa edad 60 taong gulang na siya. Pero sa edad na ganon ay kitang-kita ko po kung paano siya makipagpatayan sa mga aswang. Akala ko noon sa panggagamot lang siya magaling. Yun pala ay may tinatago rin siyang kakaibang kakayahan na talaga namang gusto kong matutunan. Kaya naman di po ako nagdalawang isip na tulungan si Lola para may silbi naman ako. Total may alam naman ako kahit papaano. Malaki na ako at alam ko na ang aking kakayahan. Dahil may alam naman ako sa mga kagamitan kahit na mga simple lamang. Pinigilan ako ni May pero di ako nakinig at lumabas dala ang buntot ng pagi na nakatabi sa aking aparador sa kusina. Suot-suot ko nun yung kwintas na bawang at may dala rin po kong itak nun. Ewan basta mahalaga sa akin ay di ako magmukhang walang kwenta dahil lalaki ako. At syempre gusto ko na rin magpasikit kay May noong gabing iyon. Kaya nga kahit kinakabahan ay nagmatigas akong lumabas ng bahay. Kaya naman agad po akong nagtungo sa lugar kung nasaan si Lola. Kahit nga maedad na ay kita ko pa rin ang galing niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. At halos lahat ng kaniyang mahagip ay nagiging abo na lamang na para bang nasusunog na papel. Dahil nga abala si Lola sa pagpatay ng kalaban ay di niya napansin ang pag-atake ng isang aswang mula sa bandang likod. Kaya naman pagkakataon ko na yon para ipakita kay Lola na marunong din akong lumaban. Pero mukhang ramdam niya ang paligid kaya naman agad niyang ginamitan ng asin ng aswang. Dahilan upang masalampak ito sa lupa matapos dumampi sa katawan nito ang asin. Kaya naman nung nakita kong bumagsak sa lupa yung aswang ay agad kong pinuntiri ang likurang bahagi nito. Kaya naman sumambulat yung pulang likido sa katawan nito.
At nang may nakita pa nga akong paparating na aswang at agad kong pinalipad yung itak sa pamamagitan ng pagbato nito. At bumao nito ng maigi sa ulo ng aswang na hindi namamalayan ang pagdating ng itak dahil nakatingin ito sa aking lola. Gulat at pagkamangha ang nakita ko sa mata ni lola. Pero parang hindi siya masaya dahil gusto niya akong pauwiin sa bahay. Pero hindi po ako nakinig dahil mas mahalaga na kasama ko siyang lumaban. Kaya naman pumayag na rin si lola at hinayaan niya akong gamitin yung aking natutunan sa kanya. Wala po akong inaksayang oras at halos mapatay namin ng 10 aswang bago naging tahimik ang lahat. Hingal kabayo kong inakay si lola na parang di man lang hinapo sa pakikipaglaban. Siguro dahil sanay na siya at maraming gamit sa katawan. Napaupo kami agad sa sala pagkapasok namin at inabutan naman kami ng nanay ni May ng tubig. Kita ko pa rin ang panginginig nilang mag-ina pero unti-unti yung naglaho matapos namin silang kausapin na wala nang aswang sa labas. At kung meron man ay siguradong hinahabol na yun ng mga taong bayat. Bigla ko po tuloy naisip ang aking lolo kaya naman nagpaalam ako sa aking lola na susundan ko si lolo sa paghahabol sa mga aswang. Pero di siya sumang-ayon. Ayaw na raw niya maulit yung dati. Kaya naman bigla po akong napatanong sa kanya tungkol sa mga sinasabi niya. Napatungo na lamang siya habang pinupunasan ng mga luha na tuloy-tuloy na umaago sa kaniyang pisngi. At noong gabi pong iyon ay napag-alaman ko na napatay pala ng mga aswang yung aking ama at ina matapos silang umatake upang mapatay ang mga kampon nito. Pero sa kasamaang palad nga po ay di sila nakauwi ng buhay dahil sa madami ng sugat ang kanilang natamo. Kaya bago daw malagutan ng hininga ang aking ina ay binili nila na wag na akong tutulad sa kanila para di ako mapahamak. Sobrang galit po ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Dahil di ko akalain na magiging ulila pala ako dahil sa mga aswang. Lumapit naman sa akin si May para pakalmahin ako pero di yun naging madali dahil ang hirap lumaki ng walang mga magulang. Naisip ko tuloy na magiganti sa mga nilalang na iyon. Pero di pa ganun ako kagaling makipaglaban. Sa katunayan nga po ay tampulan ako ng tukso dahil isa daw po akong lampang bata. Di po ako makatulog kakaisip hanggang sa dumating si lolo na parang lantang gulay. Puro sugat ang kanyang katawan. Kaya naman kahit ako ay nagagalit ng gabing iyon. Pero ginamot pa rin namin ni lola ang natamong sugat ni lolo. Ayon sa kaniya ay may isang aswang daw na nakatakas. At mukha daw itong kakaiba. Mas payat ito pero may mahabang galamay at binti na kayang tumakbo ng mabilis higit pa sa ibang aswang. Ito daw yung umatake sa kanya pero di niya napatay dahil mas malakas ito kaysa sa iba. Ang tangi lang daw niyang nahagip mula rito ay ang kwintas kung saan ay kinuha niya mula sa kaniyang bulsa. Napahagulhol tuloy ulit si May at yung kaniyang ina matapos iabot ni lolo yung kwintas na nahablot niya sa liig ng aswang. Sa ama pala nila ito kaya naman patuloy silang umiiyak dahil baka daw mapatay ang kaniyang ama. Nagulat tuloy si lolo sa narinig at lalo nga siyang namangha dahil wala na nga sa higaan nito ang lalaki na kani-kanina lamang ay ginagamot niya. Pero ayon sa kanya, maari pa daw mailigtas ang ama ni May kung madali namin siyang makukuha para alisin ang bato na ipinakain ng mga aswang rito. Dahil maaring ito daw yung dahilan kung bakit nag-ibang anyo yung lalaki bilang aswang. Di ko naman alam ang paniniwalaan ko ng mga oras na yon. Dahil nga ayon kay lola ay maaring ibang nilalang na talaga ang ama ni May. Pero ayon naman kay lolo ay maari pa itong masalba. Halos lumuhod si May sa lupa para makiusap kay lolo kung paano niya matutulungan ang ama. At kitang kita ko naman kung gaano siya kapursigido na hanapin kung nasan naroroon ang ama.
Naisip ko tuloy na napakahalaga para kay May na mailigtas ang ama na hindi ko na magagawa sa aking mga magulang. Dahil wala na sila. Walang imik ang aking lola ng gabi ngayon. Habang nilalagyan ng bandana ang mga sugat ni lolo. Ayaw niya siguro magkaroon ako ng pag-iisip na hanapin ang mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Kaya naman habang nag-uusap sila May saka si lolo ay pumasok na ako sa loob ng kwarto. Di ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Naisip ko tuloy na tulungan si May na mahanap ang ama. Dahil di ko na yun magagawa sa aking mga magulang. Kaya nga po kinabukasan ay nagpa siya akong wag na munang pumasok ng paaralan. Malayo po kasi yung school sa kolehiyo at mas sigit na kailangan nila lola at lolo ang kasama. Dahil nga sa pangyayari noong gabi. Napagdesisyonan naman ni May at nung nanay niya na bumalik muna sa lugar nila dahil may aasikasuhin daw silang mahalaga. Kaya naman nalungkot ako nung umalis siya. Pero di po yun naging hadlang para di ko gawin yung mga bala ko. Agad akong humingi ng tulong kay lolo kung paano labanan ng mga aswang. Bago nga po niya ako turuan ay pinasaulo nga niya muna ang mga kagamitan. Halos araw at gabi ko yung inaaral sa tinagal-tagal ko nga pong kasama sila ay noon ko lamang nalaman na marami palang gamit sa loob ng aming bahay ang di ko pa alam. Daig ko pa ang nasa paaralan dahil sa dami kong sinaulo pero di yun naging mahirap sa akin dahil nga sa kagustuhan kong tulungan si May. Sa loob ng ilang linggo ay natapos ko na ang aking mga sauluhin at handa na ako sa aking pagsasanay. Maingat ni lolong itinuro ang kahinaan ng mga aswang at kung paano ako makakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Tuwang-tuwa naman po akong mag-ensayo dahil nga bata pa lang ako noong mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay sobrang galing ko na. Lumipas nga po yung mga linggo at halos di ko na namamalaya ng oras. Nagising na lang ako isang araw at binata na ako. Dahil nga naging maayos na ang aking katawan ay naging isa ako sa hinahangaan sa aming baryo. Pero wala akong pinangsing babae dahil si May pa rin po ang aking hinahanap. Kaya nga po sa tuwing may kakatwang pangyayari na naman sa aming baryo ay kasama ako ni lolo sa pagpuksa ng mga aswang. Naging madali na po sa akin ang lahat dahil nga marunong na akong pumatay ng aswang. Ang problema nga lang po ay hindi na lang si lolo ko ang kinagagalitan ngayon ng mga aswang, kung hindi ako na rin. Dahil doon ay naging maingat po ako sa aking mga lakad at di ko po maiwasang didalhin ang mga kagamitan pang patay sa kanila. Ayoko kasi lumabas ng walang kalaban-laban. Kaya naman pag-uwi ako galing ng bukid ay di ko nalilimutan ang mga bagay na makakapagprotekta sa akin. Sa di nga po inaasahang pangyayari habang naglalakad ako pa uwi. Dapit hapon na noon ay may narinig akong mahinang kaluskos mula sa tabing kalsada. Hindi ko kasama ang aking lolo dahil nga may ginagamot siya noon ng panahon na iyon. Medyo madalim na nga noon dahil sa nagtataas ang puno pero di ko yun inaalala dahil nga kampante ako na simpleng kaluskos lamang po ang aking narinig. Dahil nga po medyo may liwanag pa ang araw sa lugar na walang puno. Dahan-dahan po akong lumakad at yung mahinang tunog ay naging malakas kaya naman agad kong kinuha yung aking itak at hinanda ko ang aking sarili sa pwedeng mangyari. Pero sa tuwing ako'y lilingon ay nawawala ang kaluskos. Kaya naman ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Maya-maya nga po ay naging isang nakakakilabot na ungol ang aking narinig. Ungol na parang galing sa ilalim ng lupa. Nagpalinga-linga ako pero ni anino ay wala akong makita. Kaya naman po buong tapang kong sinigawan ng aswang. Mula nga sa dilim ay may nakita akong pares ng mapulang mga mata. At unti-unti itong luminaw sa talahiban. Meron itong baluktot na likod na may umbok na buto. Kakaiba rin yung kanyang bunga-bunganga dahil halos umabot na ito sa kaniyang mga tenga. At yung dila nito ay umaabot na sa lupa.
Medyo kinabahan lamang ako dahil unang beses pa lamang akong lalabang mag-isa kung sakali mang umatake ang nilalang na ito. Agad akong tumigil hanggang sa di na gaanong malayo yung aswang. Siguro nasa 10 metro ang layo namin sa isa't isa, pero kitang-kita ko ang galit sa kaniyang mga mata. Matatalas din ang mga ngipin at kitang-kita rin ang itim nitong hilagid. Naghintay ako ng pagkakataon. Kung aatake ito sa akin ay agad akong makakahanap ng paraan para makaiwas at mataga ito sa kaniyang mahinang parte. Pero mukhang magtititigan lamang kami dahil di man lang ito kumibo. Mas lalo tuloy ako kinalabutan sa kilos ng nilalang na ito. Mahirap pulaan ang kanyang mga kilos dahil nga hindi agad siya umaatake. Mahigpit kong kinapitan ang aking itak at bahagya akong dumukot ng asin mula sa aking bulsa. Humakbang muna ako papalapit upang maihagis ko ng malapitan ng asin. Pero parang hindi naman natitinag ang aswang sa kaniyang pagkakatayo. Dahil nga kakaiba siya kaysa sa ibang aswang na nakalaban namin ni Lolo. Mga ilang sandali pa nga at yung katawan nito ay mas lumapad. Nagkaroon din ito ng mas matatalas na kuko at yung kaniyang buto sa likod ay naging pakpak na kaya siyang ibalot ng buo. Mukha nga siyang taong paniki pero mas nakakatakot na bersyon. Dahil dun sa pagbabagong anyo nito ay di ko talaga alam kung tatalab sa kaniyang itakong gamit. Taimtim akong nagdasal at nanalig na lamang sa kakayahang itinuro sa akin ni Lolo. At nang akmang lilipad na ang aswang na ito para ako'y dagitin ay agad akong tumakbo papalayo. Sa bilis ng aking pagtakbo ay parang lumulutang na ako sa ere. Di nga ako makaramdam ng mga bato kahit lubakan ang aking dinadaanan. Kaso nang ako ay lumingon ay wala na ang aswang. Napatigil tuloy ako at hinahanap ito, pero doon pala ako nagkamali. Dahil bigla akong nakaramdam ng kung anong matalas na bagay sa aking likuran. At natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa ere dahil nga sa bilis na mga pangyayari. Pagaspas ang kaniyang mga pakpak habang binabaybay ang pilapil kung nasaan ang aming bukid. Kahit magsisisigaw ako ay walang makakarinig sa akin dahil nga malayo sa kabahayan ng lugar na yon. Maging ang mga tao ay sa umaga lamang nagtutungo doon dahil nga delikado sa gabi. Kaya naman magiging isang pahirap lang sa akin ang pagsisisigaw at baka nga dun pa maubos ang aking lakas. Kaya naman pinilit ko talagang abutin ang aking katawan ng aswang pero di ko ito mahagilap. Dahil tanging mga kamay lamang nito ang kaniyang ginagamit upang ako'y ilipad sa malayo. Kaya habang tumataas kami at lalong nagiging mahigpit ang pagkapit nito na naging dahilan upang mamilipit ako sa sakit sa tuwing bumabaon ng kanyang kuko sa aking balikat. At mas lalo ngang tumatagas ang aking dugo sa tuwing nagpupumiglas ako. Pero di yung naging hadlang sa akin para di ako makaisip ng paraan para mabitawan niya ako. Kinapa ko mula sa aking bulsa ang butilya na naglalaman ng sari-saring mga sangkap. Tulad ng asin, kalamansi, langis ng niyog, sili, bawang at tubig na nilagyan ni Lolo ng ritual. Dahil nga nasa baba ako ay pikit mata kong sinaboy sa kaniya ang laman ng butilya na naging dahilan upang sumigaw siya sa sakit. Nagpagewang-gewang kami sa ere at yun ang ginamit kong pagkakataon para itarak naman ang balisong sa kulubot nitong kamay. Ginamit ko ang bigat ng aking katawan para bumaon ng husto sa mga kamay nito ang patalim. Mahilo-hilo na nga ako dahil sa patuloy na paggewang namin. Dagdag pa nga yung dugo ko na patuloy na tumataga sa aking katawan. At nang makakita nga po ako ng pwedeng bagsakan sa ibaba ay agad akong tumalon mula sa pagkakakapit ng aswang sa akin. Lumagpak nga ako sa putikan at halos bumaon ang aking katawan dito. Medyo masakit ang aking pagbagsak dahil nga sa taas ng aking pinanggalingan. Parang nabalian pa nga ako ng buto sa likod dahil may kunting ugat at bato na tumama sa akin.
Pilipit ako sa sakit at mula sa area ay natanaw ko ang buong kabuuan ng aswang. Kahit nga di ako makakilos ng husto ay nagawa kong hilahin ang aking katawan papunta sa ilalim ng talahiban. Doon muna ako babawi ng lakas habang di pa ako handa sa aking plano. Ang problema nga lamang ay patuloy na dumudugo ang aking balikat. At maaaring maamoy niya ako dahil sa sariwan dugo. Buti na nga lang at mahaba ang laylayan ng aking damit. At yun ang ginawa kong benda para sa aking sugat. Nagbuhos na rin ako ng langis dito para matigil ang pagdurugo kahit papaano. Mga ilang minuto yata ako naghintay ng maging maayos na ang aking kalagayan. Ay nagplano na ako ng aking gagawin. Kaya naman habang abala siya sa paghahanap kung nasaan ako ay agad kong hinanda ang mga gamit na pwede kong pamatay sa kanya. Dahil nga nakabuka ang mga pakpak nito ay pinuntirya ko ang dibdib nito kung nasaan naroon ang kaniyang puso. Pero bago ko yun puntiryahin ay ginamit ko muna ang buntot ng pagi para magawa kong pababain siya ng bahagya. Dahilan nga ito para lalo siyang magalit at umatake sa akin. Pero wala na siyang nagawa kundi ang ipagaspas ang mga pakpak upang makatakas. Pero huli na ang lahat dahil nga sa nakasabid na yung dulo ng pagi sa paa niya. At nang makakuha nga ako ng tiyempo ay agad kong pinalipad ang aking itak sa bandang dibdib. Nanlaki ang mga mapupula nitong mga mata habang patuloy na pinapagaspas ang kaniyang mga pakpak. Dahil sa sakit na dulot ng pagbaon ng itak sa kanyang dibdib. At sa aking pagtayo nga ay agad ko siyang sinabuyan ng asin at alikabok. Halos masunog ang kaniyang balat dahil doon. Hinang-hina ang aking katawan at pakiramdam ko nagiging malabo ang paligid ko. At mula nga sa malayo ay natanaw ko si Lolo na parating. Kahit na medyo nagdidilim na ang aking tingin ay alam kong si Lolo ang paparating. May hinagi siyang kung anong bagay kaya naman parang apoy na tinupok ang aswang at tanging abo na lamang niya ang nagkalat sa lupa. Napaupo tuloy ako sa putikan habang naghahabol ng hininga. Buti na nga lamang at bago ko tuluyang mawala ng malay ay agad akong sinakluluhan ni Lolo. Kasama ang ilan naming kapitbahay. At nang magmulat nga ako ng mata at nakita ko sila na nakapalibot sa akin. Nasa bahay na pala agad ako at may mga tali na rin ang aking mga sugat. Mangyak-ngyak si Lola na niyakap ako nang magmulat ang aking mga mata. Alam kong nag-aalala siya para sa akin dahil di pa ako ganong kabihasa sa pakikipaglaban sa mga aswang. Di naman ako makapagsalita dahil di ko naman ginusto na may aswang na gusto akong tangayin. Pero ang mahalaga ay ligtas ako mula sa kakaibang aswang na iyon. Pero mas nabigla ako, Sir Gimbal, nang makita ko si May na nasa paanan ko. Halos di ako makapaniwala dahil bumalik siya sa loob ng halos 1 taon. Ang laki na ng pinagbago niya at parang mas naging dalaga siya sa paningin ko. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit na nanatili pa rin buhat noong maging isang aswang ang ama niya. Nakatingin siya sa amin ni Lola kaya naman agad akong umupo ng ayos mula sa aking pinagkakahigaan upang kausapin siya. Matagal na pala siya sa bahay at buti nga daw at hinanap niya ako kay Lolo. Kaya pala ako nito pinuntahan sa bukid. Buti nga daw at nakaligtas ako dahil kung hindi ay wala na daw siyang dahilan para bumalik sa aming baryo. Aaminin ko po, Sir Gimbal. Medyo kinilig naman ako nang marinig yon pero di muna ako nagpapahalata dahil nga mas nangibabaw yung kirot ng balikat ko at yung ilang galos ko mula sa pagkahulog. Kaya habang naghahanda si Lola ng hapunan ay di ko maiwasang magtanong sa kanya kung bakit siya talaga bumalik at sino ang kasama niya. Nabigla nga ako nung sinabi niya sa akin na wala na ang kaniyang ina, kaya di sila nakabalik agad. Nalungkot daw ng husto ang ina niya hanggang sa naospital ito.
Di daw niya alam ang gagawin kaya naman mas minabuti nga niya na padoktor ang ina. Pero wala daw nagtagumpay sa mga doktor. Basta depresyon daw ang ikinamatay ng ina niya dahil nga sa nangyari sa ama nito. Matapos nga daw nilang mailibing ang ina niya ay di na daw siya mapakali. Nahihirapan siya mag-isa lalo na at naging usap-usapan sa lugar nila na sinumpa daw sila kaya malas. Kaya napagdesisyonan niya na pumunta sa baryo namin at baka sakaling makasama pa niya ang kaniyang tatay. Sobrang naawa ko sa kaniya at parang parehas na parehas kami ng pinagdadaanan. Ang pinagkaiba nga lamang ay wala nang natitira sa kaniya. Samantalang ako ay may lolo at lola pa. Hinawakan ko yung mga kamay niya sa unang pagkakataon. Doon ko naramdaman na mahalaga siya sa akin. Kaya naman nang di ko maiwasang di siya tulungan at naisip ko na kailangan ko pang mas maging magaling. Mga ilang buwan nga po siyang tumuloy sa bahay namin at siya yung naging dahilan kung bakit minabuti ko ang pag-iinsayo. Halos araw-araw kaming magkasama at parang gumagaan ang pakiramdam namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating na nga po sa punto na naging magkarelasyon kami. At di ko po talaga akalain na yung babaeng pangarap ko ay kabahagi na ng puso ko. Di naman po tumutol ang aking lola at lolo sa aming relasyon bagkus ay masayang masaya pa sila dahil di namin mararamdaman ang kakulangan ng pagkakaroon ng mga magulang. Kaya naman hindi lang sa pakikipaglaban sa mga aswang ang tinuro nila. Maging ang panggagamot ay di rin nila pinalampas. Naging masaya naman si May sa kaniyang pamamalagi sa bahay. At dun ko mas lalo siyang minahal. Hanggang sa dumating yung punto po na mas marami pa siyang alam tungkol sa panggagamot at naging masaya naman siya sa kaniyang ginagawa. Tumutulong na rin kami sa panggagamot at masarap pala sa pakiramdam na parehas kaming nakakagawa ng mabuti sa kapwa. Hanggang sa sumapit nga po yung araw na sasaba kaming dalawa sa pakikipaglaban. Tandang-tanda ko noon na wala sina lolo at lola dahil sinundo sila para manggamot sa kabilang baryo at naiiwan kami sa bahay. Masaya kaming kumakain nung gabing iyon nang may marinig kaming kakaibang ingay mula sa labas. Biglang may kung anong matalas na bagay ang parang gumuguhit sa aming dingding. Alam kong aswang iyon dahil may dating ang bawat kaluskos sa aming bahay. Dala nga po ang lampara ay agad kong inilawan yung labas ng bahay pero wala namang naroroon. Maliban nga sa mga guhit ng kuko sa aming haliging kahoy. Lihim akong tumingin kay May at nakuha naman niya ang nais kong iparating. Dahil nga agad siyang pumunta sa kwarto upang kunin ang mga kagamitang pangpatay sa aswang. Pero bigla akong nagulat sa kaniyang sigaw. Dali-dali nga akong pumasok sa loob at nakita ko na bukas ang bintana pero wala si May. Agad kong kinuha yung itak at buntot ng pagi sa haligi upang hanapin si May. At mula sa loob ng bahay ay kita ko si May na walang malay. Hila-hila ito ng nilalang na parang aso. Tumalon ako sa bintana para habulin ang aswang at dinala nga nito si May sa madilim na parte sa likod ng bahay. Sobrang nagalit ako dahil nga sa ginawa ng nilalang na yon. Hanggang sa makarating nga ako sa pinagdalhan nila kay May. Akala ko isang aswang lamang ang naroroon pero mali ako dahil nga bigla na lang pinalabutan ako ng magkakaibang nilalang na galit na galit. Alam ko na agad na gusto nilang gumanti sa akin dahil marami na akong napatay na kalahi nila. Kaya ganun na lamang siguro ang pot nila. Kaya gusto nilang idamay si May. Kita kong iniwan nila si May na walang malay sa damuhan. At agad silang pumalibot sa akin. Di naman ako kinabahan dahil nga matagal na rin akong nakapag-insayo. At wala akong takot sa kanila dahil sa ginawa nila kay May. Hinanda ko ang sarili sa oras na yon. Dahil kung hindi ay baka maging hapunan kami ng mga halimaw na ito.
At bago nga sila makakilos ay agad akong naghagis ng asin sa paligid. Maging yung dala kong bawang ay aking ring hinagis kung saan saan. Di naman sila makalapit agad dahil doon. Pero lahat sila ay nagbagong anyo. Nakakakilabot ang kanilang itsura at para silang mga hayok sa laman. Dahil ang mga malalapot nilang laway ay halos tumutulo sa lupa. At isa-isa silang lumulundag na parabang tipaklong papunta sa akin. Pero nasa ere pa lamang sila ay agad ko silang hinambalos ng buntot ng pagi na binabad ko sa pinagsama-samang sangkap. Kada hampas ko nga ay nahahati ang katawan nila na parang lumiliyab. Wala ni isa sa kanila ang nakalapit dahil nga sa mahabang buntot ng pagi na gamit ko. Yung iba naman ay tila nagaan yung baboy ramo pa pero di sila nakalagpas sa aking itak. Tago dito, tago doon. Walang awa ko silang tinaga dahil nga masasama silang nilalang. Pero dahil nga akala ko ay tapos na ang lahat ay naging kampante ako ng mga oras na yon. Di ko na malaya na may isang aswang na nagtatago mula sa dilim at agad itong lumundag papunta sa akin. Nadapa tuloy ako at yung mukha ko ay napasubsob sa lupa. Agad ko namang naramdaman na may kumagat sa aking braso na aking kinasigaw. Halos di na ako bitawan ng aswang na yon. Dahil mas lalo niyang dinidiin ang kaniyang mga pangil sa aking laman papunta sa buto. Kagatlabi kong tiniis ang sakit habang kinakapa ko ang aking itak sa lupa. Pero agad itong pumatong sa aking likod at pakiramdam ko nga ay mababali ang buto ko sa likod. Naririnig ko ang bawat lagutok ng mga buto mula sa aking braso at likod. Kasabay pa ng sakit na dulot ng pagkagat ng aswang sa aking braso. Akala ko katapusan ko na nang bigla kong naramdaman ang bigat ng aswang na ito ay dumupa sa aking likod. Di na bumaon ang mga ngipin nito pero yung bigat naman ng katawan niya ang papatay sa akin. Dahil nga dito nawala ng buhay ang halimaw. Nabigla ako dahil ligtas ako kahit papaano pero nagulat nga ako nang makita ko si May. Hawak-hawak ang patalim na ginamit niya upang mapatay ang aswang. Hindi na nga ako nakapagpasalamat sa kanya dahil agad kaming tumakbo pa uwi upang makaiwas sa mga aswang na pwedeng umatake sa amin. Bago nga namin sara ng mga pinto at bintana ay naglagay muna kami ng bawang at asin sa mga ito upang may proteksyon kami kahit papaano. Agad naman akong ginamot ni May dahil nga halos mabali na ang aking mga buto sa pangyayari. Buti nga at gasgas lamang ang natamo ni May dahil kung hindi ay baka mapatay ako ng mga aswang na iyon. Halos di na kami makatulog ng gabi ngayon dahil sa pag-aalala na baka meron na namang aswang ang umatake. Mabuti nga at hindi na kami ginambala pa ng mga iyon hanggang sa mag-umaga. At nadatnan nga kami ng lolo at lola na puro sugat at may benda. Magulo rin ang harapan ng bahay at maraming kalmot sa paligid ng dingding. Naikwento naman namin ang nangyari at todo pasalamat nila dahil nga ligtas kami. Kaya naman mas minabuti namin na ipahinga muna ang aming katawan. Dahil ayon kay lolo ay di daw titigil ang mga aswang na ito hanggang di kami napapatay. Di ko nga alam kung bakit ganoon na lamang ang galit nila eh. Dapat nga kami pa ang dapat makaisip na patayin sila dahil sila ang dahilan ng pagkawala ng aming mga magulang. Pero ayon nga kay lolo ay matindi talaga ang galit ng mga ito sa mga taong nagiging hadlang para dumami ang kanilang lahi. At isa na daw kami sa mga taong kinapupuotan nila. Naisip ko tuloy na dapat talaga silang ubusin dahil ginagamit nila ang mga inosenteng tao para dumami sila at maging malakas. Malas lamang nila dahil di kami ni May magpapatalo sa madilim nilang plano. Siguro mga 1 buwan po kami ni May na nagtago sa mga tao. Di naman kasi namin alam kung sino ang mga nasasalubong namin, ang tao o aswang dahil halos pare-parehas lang makitungo sa bawat isa. Sikreto naming pinalakas ang aming mga katawan. Inaaral ang mga bawat takbang na aming gagawin.
Bala kasi naming lumusob sa baryo ng mga ito sa tulong na rin ng mga taong handang pumatay ng mga aswang na laging umaatake pag bilog ang buwan. Hindi naman po naging mahirap sa amin ni Mayang gawin ang bawat takbang. Dahil nga inspirasyon namin ang bawat isa at nais rin naming ipaghiganti ang aming mga magulang. Dahil nga walang nakakaalam ng aming plano maliban sa mga taong bayan na lihim na nakikipag-usap sa amin ay nagawa naming maghanda para sa paglusob sa baryo ng mga aswang. Bago nga yung gabing iyon ay halos di mapakali si May. Ayaw niya daw kasi na makita ang ama sa sitwasyon na di niya alam kung bubuhayin niya ba ito o papatayin. Pero sinabihan ko siya na mas mainam kung makakasama na ng tatay niya ang kaniyang ina sa langit upang matapos na ang paghihirap nito sa kamay ng mga aswang. Kaya naman halos magdamag si May na nag-isip at di niya sinabi sa akin ang kanyang plano. Parang Biyernes noon at eksaktong maliwanag ang buwan nung umatake kami. Nasa 100 mahigit kami na lumusob, gamit ang mga kagamitang binasbasan ni Lolo. Pinangunahan nga namin ni May ang aming grupo at gamit ang mga sulo ay sinunog namin ang mga kubo na aming nakita sa bundok. Wala kaming itinirang bahay dahilan upang magalit ang mga aswang na tila ba nagpapalakas sa gitna ng buwan. Halos sabay-sabay silang nagbagong anyo. Mapabata man o matanda pero lahat sila ay masama sa aming paningin at di dapat pang buhayin. Kaya naman bawat isa sa amin ay kumalaban sa mga aswang. Alam namin na maaring di kami mabuhay ng gabing iyon pero alam din naman ng mga kasama ko na lahat ng kanilang ginagawa ay para lamang sa mga mahal nila sa buhay na ginagawang pagkain ng mga halimaw. Dahil nga po buo na rin ang kanilang loob. Magkasama kami ni May na haharapin ang mga nilalang na gumawa ng masama sa ama niya. Agad naming pinuntirya ang bahay na nasa gitna ng mga kubo. At kitang-kita namin ang ama ni May na ginagawang hayop ng mga aswang. Wala na ito sa katinuan at parang asong ulol na nais umatake sa amin. Maluwa-luha naman si May dahil sa huli ay makikita niya ang ama. Kita ko ang pagpuyos niya ng palad at mula doon ay nilabas niya ang balisong na gagamitin niyang pangkitil ng buhay ng kaniyang ama. Ito lamang ang kaya niyang gawin para mapalaya ang ama mula sa sumpa ng mga halimaw. Agad ko naman siyang sinamahan pero di yun naging madali dahil nga marami ang mga aswang na nakaabang para salakayin kami. Dahil nga handa kami sa laban na iyon ay parang papel lamang namin kung hatiin ang katawan ng mga aswang. Di na rin namin pinalagpas ang mga lumilipad na aswang. Dahil nga abala si May sa pagpatay ng aswang ay pinuntirya ko naman ang mga mukhang paniking nilalang na nasa ere. Gamit ang sibat ay nagawa ko silang paslangin. At sa tuwing maglalaho ang kanilang katawan ay kinuha ko muli yung sibat na nahulog mula rito. Halos marami-rami na rin ang aming napatay ni May. Tumulong na nga rin yung iba naming mga kasama dahil nga sa galit din sila sa mga aswang. Mainit na nga ang paligid dahil sa natutupok na mga bahay. At patay na damo pero kahit na ganon, nagawa naming lusubin ang bahay ng pinakapinuno. Mula nga sa loob ay napakaraming bungo at kalansay ng tao. Meron ring kalansay ng hayop. Amoy malansang isda ang paligid at medyo madilim. Buti nga lang at maliwanag sa labas kaya naman di kami nahirapang makapasok. Pagpasok nga namin ay may ilan sa aming mga kasamahan ang sumigaw nang dagitin sila ng di nakikitang nilalang sa dilim. Alerto naman kami ni May dahil sigurado kami na kakaibang aswang na naman ang aming makakalaban. Mula sa pinakadulo ng bahay ay napansin namin ang isang pamilyar na nilalang na nilalapa ang biktima nitong tao. Alam ko na alam ni May na ama niya ang nilalang na iyon kaya naman di ko alam kung makakaya ba niyang tumingin dito. Pero nagkamali ako. Dahil si May, parang alam niya sa sarili ang gusto niyang gawin.
Gamit nga yung itak ay tumakbo siya papalapit sa nilalang at agad niyang pinuntirya ang ulo nito. Pero bigla na lamang tumilapon si May matapos tabigin ng aswang. Napabangga tuloy si May sa dingding na aking ikinagalit. Pinalibutan namin ang aswang. At buti na nga lang at medyo natatakot ito sa liwanag. Kaya naman ginamit namin itong paraan para nga di niya kami malapitan. Agad kong sinabuyan ng kung ano ang mga aswang at paurong itong tumakbo. Pero hindi ko yun hinayaang mangyari. Dahil gamit ang aking lakas ay tumulon ako papunta sa bandang likod nito at inundayan ng saksak ang batok. Napaungol sa sakit ang nilalang pero di pa natatapos ang kaniyang paghihirap. Dahil pinuluputan ko ng buntot ng pagi ang liig nito at sabay kong hinila. Dahilan upang maghiwalay ang ulo at katawan nito. At matapos nga na mapatay ko ito ay agad kong nilapitan si May na halos maiyak dahil nagawa naming mapalaya ang ama. Yakap-yakap ko siya habang iniinda ang sakit ng katawan. Pero di lang po doon nagtatapos ang lahat. Dahil nga napatay din namin ang pinakapinuno nila at doon lamang namin naramdaman ang totoong kapayapaan. Matapos nga po ang lahat ay bumalik na po ang sigla ng aming baryo. At tumutok na rin po kami ni May sa panggagamot. Pero may mga araw na dumadayo kami sa ibang baryo kung saan may nababalitaan na pumapatay ng mga hayop. Pero tumigil lang po kami sa pakikipaglaban matapos ang ilang taon naming pagsasama ay nabuntis si May at nabiyayaan kami ng anak. Masaya kaming namuhay pero di na kami tumira sa baryo dahil nga ayaw namin na matulad ang aming anak sa naging kapalaran naming dalawa na walang mga magulang. Doon na kami tumira sa lugar nila May at naging masaya naman ang aming pagsasama. Minsan-minsan ay dumadalaw kami sa aming lolo at lola na kalaunan ay sinama na namin sa aming bahay sa syudad. Sa ngayon po Sir Gimbal ay nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang gusali para matustusan ko ang aking lumalaking pamilya. Pinagpatuloy naman po ni May ang pag-aaral niya hanggang sa makatapos siya. Pero kahit na ganon ay alam namin na di pa kami malaya sa mga natitira pang aswang na patuloy kaming hinahanap. Pero mahalaga nga po ay di na kami babalik sa baryo at masaya na kami kasama ang mahal namin sa buhay. Hanggang dito na po lamang Sir Gimbal at sana ay magustuhan mo ang aking istorya. Maraming salamat po sa pagbabasa. At more power po sa channel nyo. Hangad ko po na mas lalong lumawak at lumaki ang channel nyo. Dahil nagbibigay daan po ito para sa mga kagaya ko na nais magbahagi ng kwentong nakakatakot. Lubos pong gumagalang, Jem. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Ngunit bago ko po tapusin ang ating video ay nais ko pong mag-comment kayo. At para po sa lahat ng magko-comment ay pupusuan po natin yan. At sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating video para mai-shoutout ko po kayo sa mga susunod nating video. Yun lamang po at maraming salamat. At kung bago pa po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video.